Tyson Baba, patay ako sa'yo. Ang astig mo talaga. Teka nga, uy, grabe. Sobra pare, sobrang na-tense sila. Hoy, kumusta mga kaibigan? Ako si Typhoon. Mga kaibigan, isang mainit na pagbate, respeto at pagmamahal mula sa akin sa panibagong araw. May mga magagandang sorpresa ako para sa inyo ngayon mga kaibigan. May dalawang bagong miyembrong Rottweiler sa pamilya natin dito sa Bukirin. Isang adultong lalaki at isang babaeng tuta. Ngayon, ipakikilala ko sila. Kakakarating ko lang sa Bukirin mga 30 minuto na at hindi ko pa ibinababa ang adultong lalaki. Naghihintay pa siya sa sasakyan. Naisip ko ang kunan ng video ang una niyang reaksyon. Gusto ko rin makita ninyo ang gagawin niya kapag ipinakilala sa ibang aso. Ibababa na natin siya mula sa sasakyan maya-maya. Sana wag ninyo akong bigiin bago ito gawin. Kung maglalike kayo ng video na ito, mag-subscribe at mag-iwan ng komento para masuportahan ako. Matutuwa talaga ako. Napakahalaga ng mga like at komento ninyo para sa akin. Sana wag ninyo akong biguin. Bigyan ninyo ako ng konting saya. Oh, Carlos, ano nangyari na, Carlos? Carlos, ano nangyari sa'yo? Bakit ka sumisigaw ng ganyan? May natapon ka ba dyan? Halika nga rito, halika. Halika dito, grabe ang anak ko. Grabe ang aking Leon. Ang laki-laking baby nito. Malaking baby ito. O, anong nangyari sa anak ko? Nagsiselos ba siya? Gusto ba niya lumabas? O, Carlos, gusto mo bang ilabas kita sa labas? O, guwapo ko. Gusto ni Carlos lumabas din niyo. Na-excite siya. Ngayon, tinan nyo, may bago tayong dinalang lalaking Rottweiler. Talagang mataas ang kalidad. A-class. Perpektong alaga. Alam niyo naman, sandali lang Alex, kalma lang, matibay ang Alex natin mga kaibigan, may papeles siya, A-class na Rottweiler, napakaganda ng babaeng aso natin. Matibay talaga ang lahi niya, magandang kalidad ng alaga. Ganon din ang bagong dinala nating lalaki, perpektong lahi rin. Sa ilang bansa naging kampeon ang tatay niya. Matibay talaga ang aso. Sa totoo lang, binala ko siya para maging kapareha ni Alex, yun ang plano ko. Kaya alam nyo naman, nawala na si Diablo. Si Diablo ay napakahalaga sa amin. Yung bagong dinala namin lalaki, hindi man siya mas magaling kay Diablo, pero talagang napakagandang alaga rin niya. Makikita nyo mamaya, kailangan namin siyang alagaan ng kaunti at pagkatapos ng kaunting pag-aalaga, sana ay bumalik na siya sa dati niyang sigla. Alex, gusto ko talaga siyang ipakilala kay Alex, pero hindi ko alam kung atakihin siya ni Alex. Alam nyo, dati magkasama sina Escobar at ang manyak na to, inatake niya si Escobar. Kaya natakot si Alex, naipit ang anak kong babae kina Carlos at Hector. Hector Baba, kamusta ka na? Matapang na bata. Kainin mo ang pagkain mo anak, ibibigay ko ang buhay ko para sa iyo. Kumusta si Carlos? Paano ka umasta kay Carlos? Ngayon, nasa labas si Rocky kuya. Astig pa rin siya at ngayon, si Cindy naman ang nililigawan niya. Sinusubukan niya makipag-mate kay Cindy. Zayna, kamusta? Mukhang malapit na mag-init si Asha, mag-estros na siya. Bukas, paghihiwalayin ko sila ni Escobar mga kaibigan. Para walang aksidente, sana wag naman, baka may makipag-meeting pa kay Asha, wag na natin isugal. Asha, halika anak, ipakita mo ang tikas mo, halika. Pakibidyo mo rin si Asha dito. Si Asha naman. Salamat sa Diyos kuya, bumawi na siya, tumaba at bumalik sa dati. Unti-unti nang bumabalik, katawan niya, alam mo namang sobrang pumahayat siya dati. Inayos na namin kuya, nailagay na rin. Sana bumalit na agad sa dati, di ba Esko? Esko, talaga mula sa Alemanya. Ikaw din, tumaba ka na anak. Halika, ako na magdadala sa inyo sa anak natin. Pinakawalan ko na rin siya dun sa may mga manok. Sabi ko, hayaan muna siyang masanay at makagala bago ilagay sa kulungan para mabilis siyang mag-adapt. Napakaganda ng anak nating babae. Siya muna ang ipapakita ko ngayon. Salamat at maayos sa mga anak natin. Kanina, pinakain ko sila pero naubos ang tubig. 1 oras nang wala, di ko alam kung bakit. Kunan mo si Destan. Destan! Si Destan mga kaibigan, nagsisimula na talagang tumangkad. Tingnan mo ang haba ng binti bro, tumatangkad na talaga ang mga anak natin. Malaki ang posibilidad na sa tingin ko, ganito na ang magiging average na tangkad nila. Ganun ang iniisip ko. Si Destan, lalo na, siya talaga ang magiging pinakamatangkad sa kanila. Pero ngayon mga 100 at 23 araw pa lang sila. Dapat mga 122 o 23. Nagsisimula na talaga silang tumangkad. Grabe. Sa tingin ko bro, kasi ayos ang pakain namin sa kanila ngayon. Alam mo naman, ngayon tuloy-tuloy ang collagen. Umaga at gabi, collagen. Ano nangyayari kapag binibigyan mo ng collagen? Tumitibay ang mga buto ng mga anak. Lumalago, nagiging matibay ang skeletal system nila.
Bunggo, lahat-lahat. Para mas lumaki ang bunggo nila, kailangan pa natin palakihin yon. Bibili ako ng espesyal na bagay na kailangang nguyain para mas mapalapad ang ulo nila. Ang ganda ng paglaki ng mga tuta mo, kuya. Tatay niyo to mga anak, maayos ko kayo inaalagaan, totoo yan. Pahalagaan niyo naman ako, mabuti talaga pag-aalaga ko. Tingnan mo, pati mga anak, ang laki na ng paglaki. Halika, puntahan natin ang anak natin mga kaibigan. 20 oras na akong walang tulog. Kaya baka hindi ko na rin mapili o mabigkas ng tama ang mga salita ko. Sobrang pagod ko na. Kinuha namin ang mga anak, inabot din ng 20 oras. Sa pagpunta, pagbalik, at kung ano-ano pa, halika na. Tingnan mo, si Rocky Gino, mapapabaya ba yan? Pupunta ni si Rocky. Rocky, halika Rocky. Halika, tingnan mo anak natin nandun. Nasaan ka na baby? Halika anak ko, halika. Pinakamaganda kong anak, halika. Grabe ka, anong ginagawa mo ha? Maganda kong anak, anong ginagawa ng maganda kong anak? Aba, puro putik ka na anak. Pumunta ka ba kay Fustag? Gusto mo ba makipaglaro sa kanila anak? Tingnan nyo mga kaibigan, pakiusap ko lang, pakiusap. Magsulat muna kayo ng Masya Allah para sa anak natin, para hindi mausok ang baby natin. Sobrang kalidad niya, alamat na anak, nakita mo ba to? Babae siya, ngayon ay 58 araw na. Talagang napakaganda anak natin. Naway ilahayo siya ng Diyos sa masamang mata at inggit. Gustong gusto ko siya at paglaki niya, magiging matibay siyang babae. Anak kong babae, sige nga, maglakad-lakad ka muna dyan para makita ng lahat ang tikas mo. Grabe, napakaganda mo talaga anak. Sandali lang, agad lumapit si Rocky sa kanya. Rocky, magpakilala ka nga. Alam nyo na, si Rocky, medyo manyak. Susubukan niya makipagpares. Si Rocky talaga, walang preno. Ngayon mga kaibigan, hindi magtatagal sa akin ang batang ito. Ipapaampon ko siya. Kung walang aberya, mapupunta siya sa isang kapatid natin mula sa Samsung. Ngayong araw, may isa pa tayong lalaking tuta, magkaibang magulang. Maikli ang ilong, malalaki ang mga magulang, perpektong alaga. Naipaampon din natin siya rito sa isang tao. Kung gusto ninyong mag-ampon ng tuta ng Rottweiler o kahit ibang lahi, tutulungan ko kayo kung makakahanap ako. Alis ba ang batang babaeng ito papuntang Samsung? Kung dito sana lumaki ang batang babae, ano sa tingin mo baby? Lalaki sana siya rito, kasama ni Destan. Palayain muna natin ang mga anak ni Fistak. Tingnan natin kung maglalaro sila kasama niya. Fistak, anak ko! Kumusta ka na? Halika nga, halika! Halika! Naku! Halika! Halika! Manlaro kayo para hindi kayo mainip. Halika! Halika! Sige, makisama ka muna sa kanila, anak. Alis ba? Tingnan mo, ang mga anak ni Fistak. Ilang araw na sila ngayon, hindi ko alam. Kung may nakakaalam ng petsa ng kapanganakan nila, pakisulat na lang, may petsa sa video. Tingnan mo, mas malalaki pa sila kay Roth. Ang mga anak ni Fistik, lalaki na bro. Tingnan mo ang nanay nila, ang liit. Pero ang mga anak niya halos kasing laki na. Saluda ako sa inyo. Seryoso, ilang araw na nga ba sila? Curious ako, titignan ko mamaya. Tingnan ko paano sila maglaro. Halika mga baby. Bakit yung iba hindi makalabas dyan? Ayan, isa nakalabas na, 2 na lang ang natira sa loob. Anak, huwag mo ilubog ang sarili mo sa putik, hiya. Huwag kayong mapaputikan. Sige na nga, hayaan na lang natin sila maglaro ng malaya. Kung ilalagay ko ito sa tabi ng mga anak ni Fistak, itataboy kaya ito ni Fistak. Tingnan mo, matigas din ang anak natin. Agad niyang sinusubukang tapatan yung isang anak. Nakikita mo ba? Ang galing na anak kong babae. Kuya, pag dumating yung lalaki, atakein ka. Psst, halika dito anak. Bakit mo hinahawakan yung tandang? Loko ka talaga. Halika, sandali lang anak. Tingnan mo kuya, ang laki na ng anak nating lalaki. Grabe mga kaibigan. Alam mo yung kapag naghalo yung kangal at nagiging medyo mahaba ang katawan, mababa ang tindig ng aso, malalaki ang mga paa pero maliit ang katawan, malamang ganun ang magiging anak natin. Kuya, ang laki na niya. Grabe. Grabe. Para ka nang naging sausage dog. Pareho na kayo. Anak, gusto mo bang bigyan natin ng pangalan? Bigyan natin siya ng pangalan. Ano kaya magandang pangalan? Naghihintay ako ng suhestyon mula sa inyo, kuya. Sabihin niyo ng magandang pangalan na babagay sa kanya, tingnan natin kapag pinatabi ko siya sa nanay niya. Fustuk, halika. Fustuk, halika. Fustuk, halika. Tingnan natin kung gaano kalaki ang pinagkaiba nila. Fustuk, halika. Halika, anak. Halika. Fustuk. Halika, ganda. Halika. Tingnan mo, kuya. Kasing laki na siya ng nanay niya. Grabe. Siguro, mga 1 o 2 buwan pa. Aabutan na niya.
Getche, ano nangyari anak, ha? Baby ko! Grabe, ang lalaki na nila. Teka nga, saan kaya napunta si Rot natin? Anak, nasaan ka? Halika. Saan siya nagpunta? Sa isang iglap lang, mawala siya. Teka nga. Ala, halika. Nasaan ka? Halika na kayong mga pasaway. Ano bang ginagawa niyo sa loob, ha? Tinan nga natin. Halika, sandali. Ibalik natin sila sa kulungan nila, mga kaibigan. Kapag umalis ako sa kanila, tinan mo yung babae, kitang-kita, kung paano niya sinusugod ang mga maliliit na hayop, pati mga manok at iba pa. Huwag tayong magkaproblema. Halika kayo mga bata, huwag kayong mag-away. Sandali. Halika. Halika anak. Rocky, halika rin. Ha? Halika, Pasha, halika. Halika. Ayos kayo, sandali anak. Ikaw manatili ka sa labas, baka ikaw na naman. Baka ba may gawin silang masama sa'yo dahil hindi ka nila kilala? Siguro naman hindi. Halika nga at ilalagay kita doon. Halika, sige na. Makipaglaro ka sa kanila na parang magkakapatid kayo, ha? Ayos, tunay na kalidad. Ayos sa anak kong babae. Sandali mga bata. Teka, ayan na. Sige, sundan natin siya. Baka may sabihin sila sa kanya. Ano nangyari, Rocky? Magsisimula ka na naman maging guy, Rocky. Rocky, dito ka na lang muna kasi kapag inilabas ko na ang bagong anak, baka atakihin niya. Lalaki kasi. Huwag na nating sugal. Tara, lumabas na tayo. Tingnan mo si Bonchuk. Nakikipaglandian din siya sa babae. Bonchuk! Malikot ka talaga, Bonchuk. Magiging tatay na si Bonchuk, kaya masaya siya na yun. Tinan mo, kumakain ng mga kambing, nag-iipon ng lakas. Pagkatapos, magsisimula na silang maglaro ng ganito, parang aso talaga. Tapos ayan, tatakbo-takbo na rin sila kung saan-saan na parang aso. Tingnan mo, Bonchuk, hindi ka talaga ordinaryo, anak. Seryoso, hindi ka basta-basta. Tara, lumabas tayo at ipakilala ko ang bago nating anak. Di ko pa rin alam kung saan natin siya ilalagay. Sabi ko, baka buksan ko na lang ang isa sa mga kulungang ito. May naisip pa nga ako, para magkasundo sila, ilalagay ko siya sa kulungan na katabi ni Alex. Magkatabi sila, magkakasama ang cane corso at magkakasama rin ang rat. Gets mo? Ayos lang, ayusin natin yan. Pero ipakilala muna natin ang mga anak, kuya. Sana hindi siya umatake kasi kahapon, sobrang pahirap din yung may-ari sa amin. Hindi raw. Pwede kasi nananakit yung aso. Kailangan daw may busal sa kotse at baka atakihin ka pag nasa likod ng sasakyan. Marami pa raw itong ginagawa. Pagkatapos noon, halos 1 oras ko nilapitan at hinimas yung aso doon. Tapos alas 4 pa ng umaga yon, kaya inaabot ako ng halos 1 oras kakahima sa kanya. Hindi naman nananakit yung aso, wala man nakitang sinyalis na atake siya. Sabi niya sa iba siya nananakit, o baka naramdaman niya yung puso natin, kaya hindi umatake. Salamat sa Diyos at ligtas mo siyang nadala. Para siyang sanggol, napakabait na ugali, sigurado magugustuhan ninyo. Oh, kunan mo nga si Tyson. Oh, anak na Karentina, kumusta ka na? Pakakawalan na ba kita, ha? Pakakawalan na ba kita, anak? Pakakawalan ko na ba ang anak ko? Si Tyson kasi gumagana to pag ginaganahan eh. Bigyan mo lang ng motibasyon, tapos panoorin mo na lang. Grabe ang anak ko, wow. Ibibigay ko ang buhay ko para sa'yo. Alam mo na mahal ka. Alam mo nandito ka sa mundong ito, anak. Teka lang. Pakawalan muna natin si Tyson. Oh, Tyson papa, takbo! Sinadya kong pakawalan si Tyson ngayon dahil dadalhin natin ang bagong aso. Sige, pakawalan na rin si Nora. Nora, natapon mo na ba ang tubig mo? Pakawalan na rin natin siya. Si Rot kuya ay maamo at kaya ko siyang ilakad gamit magandang tali. Kapag maganda ang ugali niya, pakakawalan ko siya. Pero hindi natin alam kung atakehin niya si Faisal, susubukan natin. Karam. Natapon ni Nora ang tubig, sandali. Pakawalan muna natin ang anak kong si Nora. Hindi pwede na hindi natin siya pakawalan. Hindi pwede na hindi natin pakawalan si Nora. Halika Nora, dumaan ka ganda. Dumaan ka. Hindi ko talaga kinukulong si Nora. Hintayin na natin gumaling ang sugat sa ulo niya, mga kaibigan. At palalayain ko na siya. Kinukulong ko lang siya para hindi mapasukan ng mikrobyo ang sugat. Ngayon, halika, pumunta tayo kay Odin. Ang pangalan niya ay Odin. Pumunta tayo kay Odin. Bismillahirrahmanirrahim.
Sana maging maayos, ligtas at matagumpay ang video na ito. Walang aberya sa pagpapakilala. Sabi ng may-ari niya ganito, kapag ang isang aso ay umumol sa kanya, siya ay susuko. Kaya mag-ingat ka. Sana walang umumol. Medyo kinakabahan din ako kasi bago ko palang nakikilala si Odin. Hindi Tyson. Sandali lang kuya. Dumating si Tyson ngayon, ang pinakadelikadong oras. Dumating si Tyson. Sandali lang, sige. Sige, hindi Apollo. Huwag kang mapakitang gilas. Apollo, huwag kang manggatong. Sige. Sana yon matandang reaksyon pero hindi ako sigurado. Sana walang magpadala sa emosyon at umatake. Dahan-dahan lang. Hintay. Tyson Papa, masyado siya nagmatigas kuya. Tyson, hindi. Hintay. Sinisikap kong huwag magsalita ng malakas para hindi sila biglang maudyukan. Kaya kalmado lang tayo. Si Tyson Papa, dumiretso dito para makipagkilala. Sana wag lang siyang manggulo kasi medyo nagmatigas siya. Maayos naman si Tyson Papa, di ba? Sana maayos siya at hindi magsalita ng kung ano. Dahan-dahan lang tayo kuya. Mabuti na lang at wala siyang inaway. Ngayon, umalis siya sa isang bahay at napunta sa di niya kilalang farm na maraming aso. Matagal bago siya makapag-adjust. Nalilito siya kung nasaan siya, iniisip kung paano siya napunta ron at nagtatanong kung sino-sino ang mga ito. Pero napunta siya sa pinakamabuting tao na maaari niyang mapuntahan. Sana maging masaya siya dito mga kaibigan sa tulong ng Diyos. Halika, lumapit tayo ng kaunti o dito na lang tayo tumayo. Tingnan natin. Halika na, ipapakilala ko sa inyo ang anak natin. Kagaya ng sinabi ko, ang pangalan ng bata ay Odin at siya ay kakapasok lang sa 3 taong gulang. Ang pangangatawan, hugis ng ulo, tindig niya, napakaganda ayon sa pamantayan ng lahi niya. Talagang pambihirang aso siya. Sobra ko siya nagustuhan kuya. Napakakwalidad talaga niya. Medyo nagkaroon na ng simula ng galis ang bata kaya sisimulan natin ang gamutan niya. May kaunting simula ng eksima at iba pa. Medyo payat din siya ng kaunti. Sa tingin ko, sa loob ng mga 1.5 buwan, mapapataba natin siya at magagamot din natin ang eksema at galis niya. Mas magiging maayos ang itsura niya, mas makintab at malinis ang balahibo niya. Gagawin natin ito sa paglipas ng panahon. Ang mahalaga muna ay masanay siya dito sa lugar natin, pagkatapos noon, madali ng lahat. Uy, grabe, na-excite siya. Bumaling siya kay Asya. Bakit kaya niya ginawa yon? Sabi ko pa naman, masanay muna siya. Kita mo na kung ano nangyari, kuya. Uy, medyo tense siya, kuya. Tingnan mo, tindig at katawan niya. Ang ganda. Patabain pa natin at palakihin. Samo, panoorin. Halika dito, anak. Hindi ko rin maiwasa kabahan. Sandali, lalaki siya. Sandali lang, anak. Sige, anak, sige. Sige anak, Karabaş. Hindi Karabaş. Hintay Karabaş. Karabaş, hintay anak. Tumigil ka. Tingnan mo si Apollo. Agad siyang tumayo. Kasi lalaki siya. Sandali lang, Karam. Huwag pumasok. Tama na anak. Huwag mo siyang udyukan. Karabaş, hindi. Sandali lang. Hindi, hilahin pa natin siya. Papunta sa gitna mga kaibigan. Ano nga ulit ang sinasabi ko? Kakakilala ko lang sa kanya at hindi pa nga kami nakakaisang araw na magkasama. Kaya hindi pa ako sigurado kung ano gagawin niya o kung aatake siya. Dahil hindi ko pa kilala ang ugali niya, hindi rin ako makapagsalita ng kahit ano. Kailangan natin maging sobrang maingat. Tingnan mo, bigla niyang sinungitan si Asya. Gets mo? Bigla niyang ginawa yun kay Asya. Sa ngayon, hindi natin siya dapat ilagay sa posisyon na parang aatake siya. Kaya kailangan natin maging sobrang maingat at maghinay-hinay sa paglapit. Mas magiging maganda para sa atin kung magiging maayos ang pakikitungo niya. Kasi kapag bigla siyang sumiklab, tuloy-tuloy na yun. Sandali, Tony, huwag kang pumasok. Hindi, oy, tingnan mo kuya, tingnan mo. Bakit siya biglang nag-init? Sandali lang, Odin, kalma lang. Nakahalit siya kuya, totoo, nakahalit talaga siya. Sandali. Parang hindi niya gusto ang maliliit na aso. May gagawin ba siya kay Nora? Sandali, umungol siya kuya, umungol. Halika dito. Kuya, tumatahol ba siya dahil gusto lang maglaro o dahil gusto niyang umatake? Pero kapag umuunggol siya, posibleng umatake. Gets mo? Delikado yun kuya, kaya dapat mag-ingat tayo. Sa rayon, hindi ko siya pakakawalan. Huwag mo sugurin si Nora. Nora, lumabas ka muna dyan anak. Huwag kang umarang sa harap niya. Ngayon, halika dito, tapang na bata. Halika anak.
Puntaan natin isa-isa ang mga anak natin, mga kaibigan, silipin silang lahat. Malaki ang tsansa umatake si Escobar, hindi ko masabi kay Asya at hindi rin ako sigurado. Asya, Esco! Grabe kuya, napansin mo ba buntot niya? Marami ng aso ang pinasukan ng anak natin, pero sinasabi pa rin niya siyang leader at magiging amo rito. Tingnan mo kuya, hindi talaga niya ibinababang buntot niya kahit kailan. Hindi lahat ng aso kaya yan kuya. Yung iba natatakot at umaatras kasi mahirap pumasok sa ganitong karaming aso. Pero siya, pumapasok lang sa gitna ng grupo na parang wala lang. Hindi talaga siya napapatalo sa liderato. Laging matatag ang tindig. Halika Odin, Asya, lumayo ka muna riyan anak. Asya, sa'yo siya unang umatake kaya nagalangan ako. Sandali Natasha. Sandali lang, ayos lang, hindi siya umatake sa mga babae. Susugurin kaya niya si Hector. Okay, Hector siya, agad atake. O, diretso siya katake. Sige, sandali muna, sige. Kuya, sandali. Hindi ko alam. Kung may ugali siyang biglang bumaling, sana wag sa akin. Nora, lumabas ka muna. Ipakilala natin kay Alex. Mas kita mo ang pagkakaiba nila ni Alex kapag magkatabi. Anak, paano ako makakapagtrabaho kung ganyan kayo? Humipasok ang paa mo. Hindi Asya, sandali. Kayong lahat umaatake. Sandali anak, hintay. Oo, si Carlos Papa talagang handang-handa na. Ako Carlos. Hindi niya ginalaw si Carlos. Pero mali na inatake niya, si Alex. Binigyan natin siya ng kapareha pero nag-aaway sila. Hindi pa niya lubos. Napapakita ang kumpiyansa niya. Hayaan mo na natin siya masanay dito at tanggapin ang lugar na ito bilang kanya. Pagkatapos nun, si Carlos. Paano ka tumingin ha, Pilyong Carlos? Siya na ngayon ang bata ng hardin na ito. Tingnan mo. Maging matalino kayo. Halika anak, dalhin natin siya kay Destan at tingnan. Sandali, uhaw na leon, painumin muna bago dalhin sa kwarto mo. Destan, Haydut, Sofia, Hera, sabi niya di raw papansinin ang malilit na aso. Tingnan natin kung totoo. Si Tyson Papa dumating mula sa likod. Sandali lang. Ngayon, umuuwol siya. Umuuwol siya pare, teka, umuuwol siya. Nagagalit siya kay Tyson. Sinabihan niyang huwag maging bastos at huwag lampasan ang limitasyon. Lulusob din siya kay Tyson. Subukan ko ulit, dalhin siya sa tabi ni Tyson. Kita mo, pareho na silang nag-aagawan sa pamumuno ngayon. Grabe talaga. Habang tumatagal, lalo niya ipinapakita ang sarili niya. Sandali, tama na Caramel, tama na anak. Sandali Caramel, huwag masyadong lumapit anak, tama na. Nahihiya pa siya, sabi ko, kasi hindi ko pa siya kilala. Tara mga pare, dahan-dahan tayong pumunta sa mga manok, labas ng mga bata, halika Odin. Hintayin ninyo, Odin, dumaan ka anak, halika. Hayaan mo munang haplusin ko si Odin. Ano bang ginagawa ng anak ko? Huwag ninyong pansinin kung parang agresibo siya ngayon. Pare, tignan mo siya kanina sa sasakyan. Parang sanggol talaga, gusto ko siyang haplusin. Minsan hinahaplos ko ulo niya, tapos si Nora binuksan ng pinto. Hay naku Nora, papapasukin mo na naman lahat. Saan na ba ako? Hinahaplos ko ulo niya. Parang si Marla natin. Inuuntog niya ulo niya sa akin. Parang gusto pa niyang pahaplos. Naintindihan niyo ba? Kapag kumuha ka ng adult na Rottweiler na yon, kumpara sa ibang lahi, mas mahirap silang sanayin sa'yo. Kasi isa lang ang kinikilala nilang amo. Sobrang kumpiyansa sila sa sarili. Sobrang dominante. Sobrang nangingibabaw ng mga aso. Mas mahirap silang sanayin kumpara sa ibang lahi. Kami ang bahala sa pagpapakilala at pagsasanay, kuya. Katulad ng ginawa namin kay Nora, ganun din dito. Kaya namin sanay ang karamihan ng alaga. Sanay na siya sa tingin ko, wala namang problema sa akin. Basta wag lang siyang bumaliktad sa akin, ayos na. Dalhin ko muna siya sa mga kambing, tingnan natin. Malamang ngayon lang siya nakakita ng kambing. Kasi kinuha namin siya mula sa Istanbul. Laking siyudad ang anak natin at hindi pa siguro nakakasama ng kambing o ibang hayop. Pero mabuti na lang at wala siyang reklamo. Si Bonchuk muna ang titingin kung okay siya. Halika Bonchuk, magpakilala ka muna. Tingnan natin kung may sasabihin siya.
Wala siyang sinabi sa mga kambing. Magsasalita kaya siya sa mga manok o pato. Halika na, pasa. Hindi ko masasabi tungkol dyan, magsasalita kaya siya. Ha? Magsasalita kaya siya o hindi? Magsasalita kaya siya o hindi? Teka lang, huwag natin palipalin ng pato. Sa tingin niyo ba magsasalita siya o hindi? Isulat din sa komento, parang 50-50 ako rito. Baka umatake siya pero di rin ako sigurado. Ha? Iniisip ko kung susugal ako at pakakawalan ko siya. Hindi ko rin masabi dahil hindi pa niya ako lubos kilala. Sandali, hintayin mo. Si Rocky kasi lalaki siya. Fısık! Sa tingin ko, hindi gaano nag-react ang mga aso dito, hindi sila tumahol. Ayos ba? Sa tingin ko, mas mabilis siyang masasanay at makaka-adjust dito, kuya. Hindi rin siya nag-react samantalang kadalasan maingay ang mga asong nasa labas. Wala namang masyadong tumahol. Si Rocky lang nagsimula. Rocky, wag lumapit. Gusto ko muna pakawalan ng batang to. Tara dito, Odin. Tara. Pre, nandun ang isip niya. Tara, Odin. Pero dapat sumunod siya sa utos ko para makontrol natin siya. By the way, ang pangalan niya ay Odin. Odin, maganda naman talaga ang pangalan, nagustuhan ko. Hindi naman masama, pero parang medyo cute na pangalan siya para sa akin. Gusto ko sana yung mas matigas pakinggan, pati bigas at kahulugan. Sa tingin niyo ba manatili ang pangalang Odin o palitan? Kung papalitan, magbigay ng suwestyon. Kung hindi, hintayin ko komento nyo. Depende doon, mag-iisip tayo ng bagong pangalan para sa anak natin. Tiningnan ko kung hindi siya masanay, magpapatuloy tayo sa Odin. Wala na tayong magagawa kasi sanay na siya sa pangalan niya hanggang sa edad na ito. Pero masasanay din siya, hindi naman mahirap yon. Basta palagi mo siyang tatawagin sa bagong pangalan, mag-a-adapt din siya bro. Kailangan lang talaga ng mas matigas na pangalan. Medyo malambot ang Odin para sa akin. Parang mas bagay yung Odin sa poodle, hindi masyadong matindi. Kailangan ng mas matigas na pangalan. Cindy, aliga rito. Hindi ko siya papayagang lumapit sa mga manok, baka may mangyari. Lalo't hindi pa natin kilala ang aso. Baka kagatin niyang manok o bibe at mamatay agad. Huwag nating isugal yon. Bro, atake na naman siya. Odin, halika, kanino ka na naman nakatitig? Odin, halika nga, dito pa siya. Halika. Grabe ang anak ko. Tunay na anak na Anadolu at kalidad. Leon talaga. Pero sabi ng may-ari, hindi raw siya atake sa babae. Pero dito, sinusugod niya ang mga babaeng aso bro. Tingnan mo. Sa tingin ko bro, ginagawa niya yun kasi ayaw niyang may lumalapit sa likod niya. Nairita talaga siya kapag may lumalapit doon. May hangganan din siya para sa sarili, hindi ba Carlos Baba? Carlos, gusto mo ba si Odin? Gusto mo bang Leon na ito, Carlos? Oh, guwapo kong ana. Nagustuhan mo ba ito? Anong nagustuhan, Carlos? Nabaliw at nagalit siya nang makita yon. Carlos Papa. Halimbawa, ngayon, kasi edad ni Hector ito, pareho silang 3 taong gulang at ugali. Pero si Hector, sobrang nag-init ang ulo. Alam ba ang gagawin natin ngayon, kuya? Ilabas ulit si Odin at palayan sa labas, panurin ang reaksyon at sukatin ito. Makikinig kaya siya sa akin? Naintriga ba, okay ba? Delikado pa siya ilabas sa bakuran na yan. Hindi rin siya nakakaramdam ng seguridad, pati ako hindi rin. Minsan bigla siya nakikipag-away, umiikot at kinakagat ako. Lalo na kapag may hindi magandang nangyari sa may-ari niya kamakailan. Si Odin, may parking ng aso doon sa kanila. Mukhang may dumating na Doberman doon. Nagkagulo sila ni Odin, malaking Doberman yon. Natalo ni Odin yung Doberman na yon. Habang sinusubukan nilang paghiwalayin sila, biglang kinagat ni Odin ang kamay ng lalaki. Tapos nakita ko, buong bahagi ng kamay ng lalaki ay napunit. Sabi niya, ito ba yon? Siya ang kumagat. Halimbawa, si Carlos namin minsan, umiikot-ikot din. Gets mo? Kailangan muna natin silang makilala. Pero kapag kumuha ka ng asong may edad na, makikilala ka niya, makikilala mo rin siya. Isang proseso ito na nangailangan ng oras. Halika anak, tignan mo si Tyson at ang pagiging marangal niya. Tyson papa, grabe ang karisma mo, idol kita. Grabe, sobrang tindi para sobrang tindi ng tensyon nila. Teka lang, ayusin mo. I-balance mo.
Pare, parang bala yung dalawa, si Odin at Tyson, nakatutok at umuwol sa isa't isa. Di bumababa ang buntot, nakapayo pa rin. Malaki ang posibilidad ng away, pare. Sana o mag-away. Shh, sumali ka ramen, maghintay ka anak. Pare, nagkakainitan na sila. Hindi biro ang sitwasyon. Wala ring aral sa pangalan ng dalawa. Tingnan mo, pareho sila. Tekya, harika dito, harika. Rocky, ang lakas mo talaga sigaw at daldal, pare. Panay ang unggol niya. Hindi maganda na nagkakainitan sina Tyson at siya, mga pare. Hindi talaga maganda. Sa palagay ko, kuya, magiging mahirap para sa atin ang pagiging dominante ni Odin sa katagalan. Tingnan mo, nagtititigan sila. Sige, Apollo, wag lumapit, kalma lang. Tara, lumapas tayo ngayon, mga kaibigan. Basta sana, huwag biglang dumating si Tyson, Papa. Kapag biglang dumating si Tyson, Papa, magugulo tayo. Tingnan natin. Ngayon, kukunin namin si Odin, hindi Tyson. Huwag kang sumama. Tara, puntahan natin at panurin si Odin, kuya. Odin, halika anak. Tingnan natin kung gaano siya susunod sa atin. Odin, alika pa siya. Grabe ang anak ko, grabe ang leon ko, halika. Kita mo, halimbawa. May problema siya sa kaliwang bahagi, doon nasaktan ang paa niya, mga kaibigan. Sa tingin ko, gagaling din yan agad. May problema doon, masakit yun, napuwersa niya. Kasi doon siya nadapa, gets yo? Nagaangat ka ba ng paa, ha? Teka nga, Odin, halika, hindi susto, hindi, naku, si susto kumuha ng manok, dala-dala nga sa bibig niya. Buti na lang nakinig siya, kasi biglang tumutok kay Suslo. Suslo, saan mo dadali ng manok mo, iya? Si Suslo, tuloy lang sa lakad ginang Suslo. Halika, Odin, pare ang gwapo niya, grabe, nagustuhan ko talaga siya. Alagaan muna natin ang batang leon, ayos? Huwag kayong mag-away, manood na lang kayo pagkatapos. Ngayon, ilalagay ko siya sa isang kulungan at susubukan ko kung may ugali siyang tumalon, lumundag o tumakas. Depende doon, maghahanda tayo ng tamang pag-iingat para sa kanya. Naintindihan niyo ba? Gustong-gusto kong leon na to. Halika anak ko, Odin Baba, grabe. Handa akong magsakripisyo para sa'yo. Sana maging mabuti ito para sa ating bukirin, sana maging masaya siya dito, sana nga. Kukunin natin ang magagandang anak ni Odin at mamahalin sila kung ipagkakaloob ng Diyos. Ang una kong gagawin ay iparis siya kay Alex. Kung papala rin, magkakaroon tayo ng perpektong mga tuta, mga kaibigan. Tingnan nyo, si Odin nakatingin pa rin sa bukirin. Odin, anong sinasabi mo dyan? Grabe, tingnan mo naman ang tindig niya, parang modelo. Parang modelo talaga, grabe, ang galing ng alaga ko. Itaas mo pa yung buntot mo, itaas mo pa. Yung buntot mo, lumilingon pa siya sa akin. Grabe, ang galing mo, joke lang, sanay na siya, walang problema. Sa kanya ko lang ipapakita ang otoridad ko at tatanggapin niya ang liderato ko. Pagkatapos noon, tuloy-tuloy na lang yan, mga kaibigan. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang mga bagong dating kong alaga. Huwag kalimutan magsabi ng Masya Allah para sa kanila, kagaya ng sinabi ko. Sige, mahal na mahal ko kayo. Huwag kalimutan i-like ang video at mag-subscribe. Ingatan niyo palagi ang inyong sarili. Paalam, maging ligtas kayo, mga kaibigan.